Pwede ko ba po makita, Nay? Kung ano pong nangyari? Kung anong sugat po? Pwede po ko po makita? Oh my God. Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Nandito naman po tayo muli sa kabundukan. Super duper layo po mga kabayan. Akala mo wala ng katapusang biyahe po mga kabayan sa tanghaling ito. Meron tayong pupuntahan dyan ngayon mga kabayan kasi meron pong nagpaabot sa atin ng mensahe at humihingi ng saklolo po sa ating mga kabayan. Mag-asawa ito at mukhang merong atang karamdaman po mga kabayan. Napakalayo talaga nito mga kabayan. First time namin dito. No, nakailang tanong kami mga kabayan, no, para lang marating at masilayan po natin, masaksihan po natin yung sitwasyon ng mag-asawa mga kabayan. Kaya puntahan po natin. Po natin. Diyan po yung bahay ng mga kabayan. Tara. Dito po mga kabayan natagpuan itong mag-asawa na ni-refer po sa atin. No, ang akala po talaga namin mga kabayan ay malapit lang. Pero Diyos ko, konti na lang talaga kulang mga kabayan ay kami ay babalik na. Hi po! Good afternoon! Anong pangalan ni tatay? Po? Sibyo. Si Tatay Sevio. Yung misis po niya? Nina. Si Nanay Nina. Kayo yung kilala nyo ba si Kuya Arot? Opo, nagtuturo po doon sa amin. Kakilala nyo po. Sila yung nagsabi sa amin na mabisita kayo dito. Kasi, kaya pasensya na sa disturbo ha. Okay. So ito mga kabayan, natagpuan din po natin itong bahay ni Tatay Sibyo and Nanay Nina. Hello po, Nay Nina. Hello po. Wow, ang cute naman ng bahay nyo po. Ang ganda-ganda naman ng bahay nyo. So ito po mga kabayan, no, sabi ko nga, kapag ikay ay hindi sanay sa kabundukan, kapag ikaw ay hindi sanay sa ginagawa mo mga kabayan na walang pagmamahal, hindi mo kakayanin. No, parang gusto ko na nga bumalik kanina mga kabayan eh. Kasi hindi ko alam kung mararating namin ito or hindi namin alam naliligaw na ba kami kasi yung mga tao nagtuturo o dyan, liko ka dyan o dyan, may kurbada dyan o dyan, may palusong dyan o dyan. Kumbaga, hindi na namin alam mga kabayan. Tinuturo po ng Diyos na patungo po rito sa amin. Wow, tama yung sinabi ni ate na
meron kasing taong nangangailangan sa atin, ituturo tayo ng Diyos kung saan nandoon yung taong pupuntahan natin. Kaya kahit gaano kalayo man ito mga kabayan, ay nakarating tayo. Okay, sige. Pwedeng papasok po? Aray ko. Ay, wow, dito ako upo, tay. Kasi ang ganda naman ng inyong higaan. Hi po, Nay. Kumusta po kayo? Buti ako. Kumusta po kayo, Nanay Nina? Ha? Ano pong nangyari sa inyo? Maitanong ko po sa inyo, mayroon na ako kaagad napansin sa inyo. Ano pong nangyari sa mata niyo po, Nanay Nina? Nunal. Nunal. Tapos po, ano pong nangyari sa nunal? Kinamot. Kumasi, kinamot. Kinamot. Tapos, kinamot lang. Ano nangyari? Kinamot lang naman po yung nunal. Lumaki. Gaano po ba kalaki yung nunal nyo po? Ganito lang kasi. Yung itim po ba na nunal? Tapos po, Yan, kumati siya. Nakamot ko. Kasi yung kuko, lumaki yung sugat. Lumaki. mga kailan lang po? Kailan lang po? Ako na. Waliit pa sila yung mga... Ha? Maliit pa po yung mga anak nyo? Oo. Oh, ano pong nangyari? Bakit hindi po nyo? Ay, gaya ko ng tarlac. Mga 10 beses na ako nang napunta ng tarlac. Napa-check up naman po. Ay, ako ng tarlac. Napa-check up naman po siya. So, anong sabi ng doktor po? Sabi ng doktor po, nasa bundok yung gamot. Nasa bundok yung gamot. Mga herbal po. O tapos po, Wala na iba. Yung kahoy na ganyan kalaki, tinuro sa akin. Lala po dyan, hindi ko makita yung dahon kung gaano palaki. Sabi ng doktor, hindi lumalaki yung gamot Opo. sa bundok. Pag kinistis mo yan, yung balat niya, tatapal mo. Opo. Gagaling at agad. Huwag mo nang dalhin dito sa doktor. Ginawa nyo naman po. Hindi mo nakita yung kahoy. Hindi nyo mahanap-hanap. Kung Hanggang anong ngayon. klaseng kahoy po yun. Ano bang pangalan ng kahoy? Matulis ang bulong. Matulis yung dahon niya. Hindi rin nabanggit ng doktor kung anong pangalan o anong itsura, kung gaano kalaki yung kahoy na yon. Sabi niya sa akin, yung kahoy lang hindi ko masabi sa iyo kung anong itsura, kung anong kulay ng Basta hanapin nyo lang po sa bundok. Paano nyo po mahanap? Ang daming klaseng kahoy. Ang daming kahoy. Ang laki ng kabundukan. Oo. Saan po kaya natin matatagpuan po yun, Tatay Sibyo? Ewan po, sa Cebu, sa Petro po. So, Tatay Sibyo, sinabi niya po sa akin kanina na napunta kayo ng hospital. So, ano pong gamot na binigay ng Antibiotic. antibiotic po? Wala po. Bukod doon, wala na po. Wala. Araw-araw po iinom. Iniinom niya, binibigyan ko ng gamot. Tig-100. So, sabi po ni nanay, ay mga bata pa po yung mga anak nyo. Oo, yan. May anak na. Tapos ngayon nag-asawa na, tapos magkaapo na, may mga anak na sila. Hanggang ngayon. Awa ng Panginoon Diyos. Nanay, gaano po sakit yung naramdaman nyo? O gabi po ba? Sumasakit? Kumikirot? Oo, kung wala na akong Gamot. ginamit, yan, Yun, antibiotic at saka pinabit. ugat. Nakakatulog pa po kayo ng maayos, nanay? Kung nakakasulog ako, Pwede ko ba po makita, nay? Kung ano pong nangyari? wala na, Kung anong sugat po? Pwede po ko po makita? Wala ng tinga. wala nang tinga na. Patingin nga po, nay. Gusto ko makita. Ayusin mo. Ay, apo. My God. Di ba Ay, Diyos ko, ano nangyari dyan?
Grabe po mga kabayan yung pinsala sa simpleng nunal na infection po mga kabayan. Hindi lang to panibago sa pandinig ko mga kabayan. Kasi meron din pong nangyari na namatay nga po talaga yung mga kabayan na infection din po sa nunal. Kasi ang ginawa po niya is parang ginalaw din po niya kinamot or nakamot din. Parang ganito din sa sistema ni nanay. Ang nangyari po, no, ganyan din po ang nangyari. Ngayon naalala ko mga kabayan na yung sinapit ngayon ni Nanay Nina ay ganito din. Grabe po mga kabayan, as in, no? Pero nagtaka ako mga kabayan sa haba ng panahon. Bakit walang lunas o bakit antibiotic lang po yung gamot? Bakit hindi nabigyan ng gamot na pangpatuyo sana dito sa sugat na gumaling? Or hindi ko rin matiyak mga kabayan kung ano talaga ang findings kasi hindi siguro din ma-explain natin sa atin ni nanay or ni tatay. Kasi grabe, super duper lucky po mga kabayan. Natanggal na yung mata ni nanay, natanggal na yung tainga ni nanay, butas na talaga dito. Kulang na ng mga kabayan ay pati utak ni nanay ay makakain na sa infection. Sabi ng doktor sa tarak ay gustong iba takpan pero yung Takpan ang iba bala. hindi. Baka sabihin, baka kung Takitan. sobra na yung kuwan niya, baka tumutok sa ulo ni nanay. Nay, wala na pong balat eh. Mahapdi po yan. Hindi po mahapdi. Ugat lang yung Makirot lang po. Sa gabi, sabi niyo nakakatulog kayo. So, ibig sabihin, hindi continuous o hindi tuloy-tuloy yung pagkirot niya. Pag nakainom po kayo ng antibiotic, kahit na kumilit siya, pero pilit ko lang matulog. dekada na po ito mga kabayan. Unti-unting kinain yung laman, yung bungo, yung tainga na ubos na, no, yung mata na ubos na. So ibig sabihin po nanay, Nina, wala na kayong paningin sa kabila. Wala nang aninag yan. Talagang sarado na po yan. Malabo na yung ito. Makakita ko malabo. Ilang beses po kayo nagpunta ng hospital, nanay Nina? Dalawa. Ha? Dalawa. 2 beses na. Tapos si tatay na lang po ang pumupunta doon sa Mga anak mo yung kasama. or mga anak nyo po nabibili ng gamot na antibiotic. Tsaka, Hindi na po nakikita ng doktor yan na ganyan ang hitsura. kinitingnan nila, pinipicture. At tinitingnan din po ng mga doktor. Pinapawi lang. Hindi na po daw yan hihilom. Pinagsalunan nila ako. Na-x-ray din. Anong sabi ng doktor? Hindi na daw po hihilom? Hindi na gagaling? Wala daw dito sa lahat ng laban ko dito lang. Kaya ayaw lang. So ulitin ko po mga kabayan, sila ay nagpa-check up na. Nakita na ng doktor ng ilang beses. No? At ang tanging naibigay ng doktor mga kabayan, antibiotic. No? At ito yung iniinom ni nanay sa ilang dekada na po mga kabayan. Wala nang ibang paraan, kundi iyon lang po mga kabayan. Kasi ilang beses na sila eh. Ilang beses na sila pabalik-balik doon sa hospital po mga kabayan. Yun lang na po yung gamot na binibigay sa kanila. Kasi sa haba ng panahon po mga kabayan, kung gagaling yan na ilang beses lang pabalik-balik sa hospital, dapat humilom na yung sugat. Hindi yung unti-unti na kinakain ng bakterya, kinakain ng... Siyempre, hindi naman malulusaw o hindi naman yan lalaki yung sugat ni Nanay Nina kung hindi kinakain ng ng bakterya po mga kabayan. Grabe, para akong nanlumo mga kabayan. Tinibayan ko lang yung loob ko, no? Mahina pa naman ako sa ganyang bagay pero nilakasan ko yung loob ko mga kabayan na makita na akala ko simpleng butas lang, simpleng sugat ng mga kabayan. Pero grabe, halos buong ulo ni Nanay Nina ay nakain na po mga kabayan. Infected na po talaga siya. No? Talagang ang laki ng pinsala dahil lamang sa isang malaking nunal na nakamot at
ngayon, grabe yung nadanas ni Nanay Nina sa nunal na yan. No? So, paano po yun, Tatay Sibyo? Gaano po kahirap na matagal na pong panahon pala na ganyan yung sitwasyon ni Nanay Nina? Nahirapan po ba kayo? Naawa po kayo sa kanya? Nakaawan ako kung araw-araw kong naglalaba. Yung sa pagtakip niya. Kung iba ka ko yung napangasawa mo, hindi ka na Di na ako tulungan makarapan ganyan. dyan sa daan ko. Hirapan ko Wala siya. namang pasasakit. Habang buhay pa kami natitira sa mundo, ibinibigay ko sa kanya. Nakalaan, talagang biro nyo po, maliliit pa yung mga anak nyo. Oo. Ganyan na po. So, ibig sabihin, kayo po nagtatrabaho noon. Oo. Si Nanay dito lang Oo. Sa- ayun po. sa bahay. Ginapang nyo po, ilan po ba ang anak nyo, Tatay Sibyo? Pito 7. So, lahat po yan. Pito sila. Sabi nyo, kung ibang asawa lang, ay iniwan nyo na po. Kung iba yung napangasawa niya, iwanan na siya. Pero kayo, nanatiling nandyan. Habang nabubuhat pa kami dalawa, hindi ko siya iiwan. Sabi ko kay Pastor Aaron, yung apo ko, hindi ko iiwanan yan. Wala, hindi ako. Pinito niya. Pero dito, di pastor. Subukan ko na lolo kung may kaibigan akong pupunta, makatulong din kay Nanay. nanay. Nay, kayo po Nanay Nina, kumusta po? Sa haba ng panahon, nandito lang kayo sa bahay. Hindi nyo na nagampanan yung trabahong bahay. Hindi na kayo nakakasama doon sa taniman ni tatay, namamasyal si tatay. Talagang dito lang kayo. Ano po sa pakiramdam niyo po, Nanay Nina? Sabi mo, Pag nahilo ako, kung minsan nahilo ako. gusto mo sana, samahan niya ko magdadamo. Huwag na ako. Huwag po, mainit po, ma-infection po lalo. Kaya nagsabihan ko na sila yung mga anak ko sa mga apo ko, huwag tiis na kayo kasi hindi na ako makatulong sa inyo na maglinis ng ano-ano. Takpan niyo po ng maayos, Nay, para hindi po siya dapuan ng langaw, Nay. Hanggang buka, hanggang araw-araw yan. Ako'y napahanga sa inyo, Tatay Silvio. Grabe. Grabe yung pagmamahal at sakripisyo niyo po sa asawa niyo at mga anak niyo. Talagang napahanga po ako sa inyong dakilang puso. Belated Happy Father's Day po sa inyo, Tatay Silvio. Kayo yung dapat tawagin na isang dakilang tatay na igagapang kahit anumang problema na dumating sa buhay nyo, sa nanay nyo, pero nandyan po kayo talaga na hindi kayo bumitaw. Napakahaba ng inyong pasensya, pagmamahal, unawa sa asawa nyo po, Tatay Silvio. Grabe ang ano ko sa inyo, saludo po ako sa inyo. Kayo yung isa sa mga anak ni... Pangalawa kong panganak. Tatlo sila. Pangalawa sa panganay. sabi po ni tatay sa kanina, maliliit pa kayo? Maliliit na Ganyan na panganak yan. yung ano nangyari sa nanay niyo. Ito. Ano ngayon sa pakiramdam bilang isang anak na nakikita niyo po yung sitwasyon matagal na pan hanggang ngayon sa nanay niyo po? Pinagdadasal po namin araw na habang buhay po namin sa makakasama yun lang po yung inaano namin ng mga kami tatlo lang po yung nagdadasal na nagsama-sama dito. Dito po ako natutulog sa kanila kahit may bahay ako doon. Para maalaga at mabantay niyo po si nanay niyo. Pwede yung bungso ko. Tatlo sila. Dito kayo. Magkakasama kayo dito matulog. Kasama kami. Dito yung rin yung dalawang anak ko. Ito yung Nandun sa isang apo ko. Diyan yung isang apo ko. daw ng sabon. Kasi hindi pwedeng madalawang Hindi nila kami pwedeng iwanan. Nay, ganun pa man ang sinapit nyo, Nanay Nina, pero napakaswerte nyo pa rin po. Unang-una po, napakaswerte nyo po sa mister nyo dahil hindi kayo iniwan, tama yung sinabi ni tatay. Yung iba nga po dyan, konting problema lang, naiiwan na ng asawa. Iwanan ka. Pero kayo talagang
grabe ang laki ng pagsubok pero hindi talaga bumitaw si tatay sa inyo. Pangalawa, napakaswerte nyo po kasi nandyan yung mga anak nyo na nakaalalay sa inyo, hindi ka pinabayaan. Kumbaga, di ba? Kahit pilay yan, nagdadamo. Na, Hanggang ngayon po, tatay, nagtatrabaho po kayo. diyadamon ko. At saka yung mais ko yan. Habang iniintay ko yung oras, Opo. pag-akyat ko, kukuha na ako ng tubig. Painin ko siya. Habang nagtatrabaho kayo, yung isip nyo nandito pa din. Makita ko agad. Kumuha ko ng tubig. Kumbaga halimbawa, yung trabaho yun malayo, yung taniman nyo po, uuwi pa kayo dito, Kahit malayo. talagang uuwi pa kayo para pakainin nyo, painumin nyo, Pakainin mo. alagaan nyo. Yan, hanggang ngayon habang may hininga pa kami dalawa, hindi ko siya iiwan. Lang yung parang Yung laman po niyan, kasi nakikita ko na yung laman, hindi po masakit na, kasi nakikita ko nyo parang ginaganyan nyo po, hindi po masakit. kumikirot daw sabi. Kumikirot. Kapag hindi siya makaupo ng maaga. Kako, Kasi wala na yung isang tinga natin. Opo, nakita ko po talaga, wala na as in. gigising ka. Pag gigising kita kako, habang nagdadamo ko, bantayan mo ako. Opo. Hintay ko yung oras. Balik ako agad. Sinisilip nyo po siya, tay. Gaano nyo po kamahal si nanay? Habang may Nina. buhay pa kami dalawa, hindi ko siya iiwan. Mahal nyo po si Tatay Silvio? Oo. Parang hindi mo. Hindi niya makamai. Parehas ka ng matanda. Gusto magsalita ni nanay, limited lang kasi hindi niya masyadong maibuka Ginagawa na yung... lang yung kanin. May anak sila eh, na yung mga afo natin. Opo, parang nag-lock yung... Siyempre nawala. Parang nag-lock yung bibig ni Nanay Nina kasi nga ito sira na to. Ginagawa Hindi niya na function yung ano. Nagugutong. Opo. Parang nagsisinyas na lang or pag kumakain po mga kabayan, parang sinisip-sip na lang at kailangan i-force pa ng konti para papasok yung kanin. Kasi parang wala na tong, hindi na function. Hindi na siya, parang wala na tong silbi mga kabayan kasi nga, siyempre wala nang mga nerve dyan kasi kinain na yung panga hindi na maigalaw-galaw ni Nanay Nina. Diba? Pero grabe mga kabayan, ang taga na panahon, nakasurvive po si Nanay Nina, ganyan yung sakit niya. 'Di ba? Kahit papaano ay nakakakain pa rin si nanay, no? Nakakakain pa rin siya kahit papaano. Hirap man. Kasi kung talagang totaling nag-lock na po mga kabayan, mahirap na po 'yun. Kasi kahit tubig ay mahirapan na siyang lunukin kumbaga. Ay, Diyos ko, Apo. Kaya nga, tayo habang nabubuhay, kanya-kanya po talaga yung hinaharap natin na problema, pagsubok, pero kailangan pa rin manatiling magiging matibay yung mga puso natin at pananalig sa Diyos. Di ba po? Paggising ko, kahit matulog ako, tinatawag ko yung Panginoon. Magpasalamat pa din. Hindi ko na muna Paggising ko, papasukin Panginoon ako, yung bigyan mo akong kalakasan para Sa katapusan ko na lang sila papapasukin. Kaming lahat na tabi. Kasi nandito po kayo, ate. Layo kasi ng eskwela nandun. Oo, nakita ko po. Nakita ko yung mga estudyante dyan na naglalakad. Nakikita ko sila, ang layo. Sabi ko, grabe. Pero, maganda po yun. Kasi, ibig sabihin, kahit gaano kalayo yung eskwelahan, ay masipag, nandoon pa rin yung sipag na sa pag-aaral. Maganda po yun. Kahit gaano kahirap yung mga magulang, paaralin pa rin ng paaralin yung mga bata. Para pagdating ng panahon, ay hindi po sila mahirapan. Dapat po talaga mayroon siyang muskitero. Para hindi po lalong kakainin ng bakterya. Opo, ilalagay niyo po pag gabi ay sa araw. Kasi ang langaw sa araw. Or sa gabi may langaw pa rin po, dinadapuan ng langaw? Hindi, Sa araw lang. Opo, kasi kailangan po talaga yun para hindi masyadong madapuan ng bakterya kasi open siya mga kabayan, nakabukas. Hindi daw pwedeng isarado ng doktor, hindi pwedeng tapalan. Sinabi ng doktor,
huwag delta pala ng balat niya. Tatapag dito. Wag. Yung mataas ng doktor, wag. Mamahaw daw. Baka Kasi pag wala na yung isang tenga. Pwede tuluban sana natin kung yung dito lang. laman doon, Ay, pupunta sa utak niya. Puputok. Puputok. So, kailangan open lang daw po siya. Ganyan lang po. Iinom na lang po ng gamot. Inom ng antibiotic at saka pinamit. Nilalanggasan nyo po yan? Hinuhugasan? Hugas ang bayabas. Bayabas? At saka guibana. Malinis naman yung ano niya, sugat. Malinis naman. Nakita ko mga kawi, malinis. Malinis naman yung sugat. Yun nga lang, siyempre, grabe ang laki talaga mga kabayan, as in. Halos kalahating ulo ni Nanay Nina ay wala na. Kasi biro mo, natanggal na yung tainga. Yung dito, akala mo makikita na yung utak. Yung mata wala na. Yung ditong pisngi, wala na. Yung itong jaw natin, wala na. Kinain na as in. 'Di ba? Pero, ang bait pa rin ng Diyos mga kabayan. Kaninang umaga, yan, bumalik ka na sa trabaho mo, sabi niya doon sa pangalawa kong panganay. Magtrabaho ka na, kasi nasa Pangasinan pa yung trabaho, boss ng anak ko isa. Walang time. Binisita po siya. Pinapunta ko rito kasi wala kaming kunting Bigas. May gamot pa po kayo, Nay? May gamot pa po kayo iniinom? Wala na. Naubos na. Wala na. Isang piraso lang na bili ko. Yung dalawang kanya, may 100. Yung 2 piraso po. Ano po klaseng antibiotic? Pinamit at saka antibiotic. Ah, 2. May Finamic sa antibiotic. May Finamic, antibiotic din yun, di Isang ba? dasay kasi isang bubod lang yun. Ah, yung ginaganyan. Yung antibiotic. Pag nilanggas na, Lagyan, budburan, parang ganon. Yung 1 piraso. Isang dasay na antibiotic. Isang banig? Kaya madaling nauubos. Oh, 10 piraso po yun 10. Pag Hindi nagkabit pwede ako, kasi yung tatlo. mga 3, 4, Kulang. kulang pa yung So, kailangan isang banig, yung binubudbud dyan after po o pagkatapos hugasan, langgasan. kulang kasi Tapos yung isa iniinom. yung isa iniinom niya. Para makatulog. Para kako, gagaling ka agad. Ay, Diyos ko, para ako na mga kabayan. Sa katagalan kong, mga kabayan, para akong himatayin sa sitwasyon ni Nanay Nina, pero hindi ko nakayanan. Buti nga po mga kabayan, ang laki talaga ng tulong sa akin itong misyon na ginagawa natin. Kasi kanya-kanyang problema, kanya-kanyang sakit, kanya-kanyang iba't ibang makikita ko na problema mga kabayan, yung mga sakit, may mga sugat na malalaki. Kumbaga doon ako lalong nagiging palaban, no, na nasasanay unti-unti sa mga iba't ibang bagay na nakikita ko po mga kabayan. Kasi kung first time makita ko mga kabayan na ganyan kaagad ang bubungad sa akin, hindi ko kaya, himatayin ako kasi bukod sa mababa yung aking pain tolerance po mga kabayan, no, kung sa akin yan, hindi ko nakakayanin. Kunting sugat nga, kahit nga injection mga kabayan no, napakaliit ng injection mga kabayan, ay takot na takot ako, himatayin ako. How much more sa ganyan? Kaya napakalakas din ng loob ni Nanay Nina na nakayanan niya yan. Kasi kung mahina yung loob ni Nanay Nina, bibigay, hindi kakayanin. Ako nga, kahit tinitinan ko lang para na akong matutumba mga kabayan, 'di ba? Sa nakikita ko sa sitwasyon ni Nanay Nina. Siguro lumakas ang loob ni Nanay Nina kasi hindi siya unang-una hindi siya pinabayaan ni Tatay Silvio. Nandiyan. Pangalawa yung nandiyan pa rin yung mga anak, 'di ba? Nandito sila. No, nandito sila lahat na nakabantay o nakaalalay. Siyempre, hindi mo na rin maasahan si Tatay Silvio sa mabibigat na trabaho. No, kahit nga mahina na pero pinipilit pa rin niya magtrabaho mga kabayan, no, buti na nandito yung mga anak na umaalalay sa kanila kasi kung wala paano na matanda na si Tatay Silvio, anong mangyayari sa kanila dito, nasyon niya, di ba? Kayo kumain na po kayo. Kumain na, anong ulam po? Walang ulam. Asin. Gusto na sabaw. Wala na kasing pambili muna na mayroon nagtitinda dyan. Meron ding nakakarating dito. Sige. Ngayon po mga kabayan, magbigay tayo ng cash assistance po mga kabayan.
no? Kasi talagang kahit malayo ito sa kabihas ng mga kabayan, pero kailangan talaga nilang pumunta ng bayan, no? Para mamili ng kailangan nila, lalong-lalo na gamot, mga kabayan. Minsan nga, pupunta sila doon, ilang piraso lang maibili para lang talaga na merong gamot na mainom si Nanay Nina at maibudbud doon sa sugat ng mga kabayan. Yung bang tinatanggalan ng pakiti, mga kabayan, yung balat, yung ginaganyan sa sugat, yun yung ginagawa nila. Sampo, isang banig, isang budburan po, mga kabayan, isang gamitan after po mahugasan. O, di ba? So, kahit sabihin mong mura lang yun, may ibang generics na nabibili mo, pero sa tagal ng panahon po, mga kabayan, saka sa hirap ng sitwasyon dito, no, mailap ang pera dito, mga kabayan. Although, nandyan yung mga root crops, sige, okay. Pero syempre, kailangan mo rin kumain ng ulam, kailangan na pangangailangan mo araw-araw. Mahirap po talaga sa sitwasyon nila. Okay, sige, magbigay tayo ng cash assistance para dito sa hindi lang gamutan, bahala na sila kung ano pa nilang bilhin, mga kabayan. Promise, para talaga akong para akong bibigay, no? Parang nalumo yung aking kalamnan na nakita ko yung sitwasyon ni nanay. Sabi niya sa amin ni Bunso. Parang umatake yung high blood ko. Ba't di na kayo kumain? Siyempre yung nasasaktan din kami. Kami Nawawala ng gana. masarap kumain. Siya, Hirap. kunting kain lang. Ubus na. Isang Kaya minsan, dakong pinabalik na lang namin kahit maliit na kaldero. Hindi na namin maubos kako. kami lahat. Kami lahat ng magkakasya. Kasi nakikita niyo yung sitwasyon ni nanay. Tubig na lang. Nakakabusog. Kumbaga kayo, ang sarap ng kain nyo, nakakakain kayo kahit ang ulam nyo ganito lang. Pero siya hindi. Konti lang ganyan. Sabihan ko sila, huwag ninyong ganyanin kasi wala daw talaga mag-alaga sa akin kung Opo, ang ibig sabihin ni nanay, magpalakas sila. Huwag nilang masyadong dibdibin kung ano yung sakit na damdaman ni nanay. Magpalakas lang sila kasi ang iniisip ni nanay, lalo daw mahirapan kapag sila naman daw ang magkasakit. Paano daw siya maalagaan? Tama nga naman din si nanay. Pero siyempre bilang anak at asawa, hindi mapipigilan ng anak at ni Tatay Sibyo yung sitwasyon na nakikita mo yung mahal mo na ganyan ang sinapit. Siyempre, hindi kami napalo, hindi kami nakaranas ng palo. Iba-iba daw magulang, nasasaktan daw sila. Hindi kami kako hindi. Si tatay mapagmahal sa amin. Si nanay, hindi kami sinalo. kaya ganun niyo po kamahal yung magulang. No? Pero ibang kapatid wala. Kami lang. Paminsan-minsan sila yung apat na punta dito. Maghatid Talaga sila. po sa tatlo. Huwag na ko kayo pupunta dito. Tama na yung tatlo. Pagbantay sa amin. Ayaw nilang kumain dito kasi. Pag ani ka ko ng talim ko dyan, pag pwede na maibenta, Kumain sila dun sa pabenta na. namin. Yung ibang kapatid niyo po, may time na nandidiri sila. Sabi ng Iba. kapatid kong buso, ba't kayo hindi kumain dito sa kay nanay? Nandidiri kayo kay nanay, sabi ng buso namin. Basta, kain kami dun sa kabila. Kami lang ni Busong kakain dito, tapos isang lalaki na tatlo kami kakain dito. Sabi ko kay nanay, dito na kami timira kasi para may kasama kayong lagi. Para hindi mapagod kasi buntis yung kapatid ko. Mangingibabaw yung pagmamahal. Sa ngayon po, mga kabayan, mag-abot tayo ng cash assistance po na nagagaling po ito kay Ma'am Linda Stain. No? At magdasal tayo, mayawa ang Panginoon. Total, narating na po namin itong mga kabayan. At malay po natin, may mga very generous na mga sponsors natin na magpapaabot pa dito kay Nanay Nina and Tatay Savio. Sa ngayon po, mga kabayan, ang may bigay po natin na cash assistance po na nagaling po sa ating sponsor na si Ma'am Linda Stain ay 5,000. 2, 3, 4, 5,000 po, Tatay Sibyo. Pero dasal po tayo. Maraming salamat po. Tapo, uminit ang anak ko. Ang mag-isaw. Harap ka dito. Okay lang po. Sige lang po. Okay lang po. Diyan lang po si nanay. Maglamon ako. So, ayan po, mga kabayan. No?
pray lang po tayo, tatay, nanay, na may awa ang Panginoong Diyos na makabalik pa rin po kami dito kahit super layo ang Diyos. Dasal lang. At lalong-lalo na si nanay, ipag-pray natin na makayanan pa ni nanay. No, nandito yung team na willing bumalik dito at kasama yung ating mga sponsors na kahit papaano mabigyan ng pambili ng gamot po. So, Tatay Sibyo, kayo na po bahala, no? Kasi kayo po nakakaalam sa gamot niya, sa mga reseta niya, at nandyan naman din po yung mga anak nyo na mauutusan nyo. At saludo ako sa inyo kasi nandyan kayo, nandyan yung mga anak nyo sa Nipwersa, nagtutulungan kayo kahit sa hirap ng buhay, pero kahit anong magawa dyan, kung anong maiambag dyan, anong maitulong dyan, nandyan po kayo. No, yun ang kagandahan po doon. So, makabili na po kayo ng gamot, pagkain, ulam, no, bahala na po kayo dyan. At may awa ang Panginoon ay makabalik po kami dito, Tatay Sibyo. Sa binigay niyo mo. Hindi kami ng tulong na ng gamot. Sunod pa, asawa ng Diyos at makabalik pa kayo. Balikan niyo rin kami. Opo. Ayan, so hindi na natin pagpasalitain si nanay. Dama naman natin kung gaano din sila nabuhayan ng loob na nandito tayo, na nadalaw natin sa malayong kabihasnan po mga kabayan. Promise, napakalayo. Sabi nga ng driver natin kanina, kaya pa kaya to yung gasolina natin? Siyempre, kahit naka full tank kami mga kabayan, ang layo nito, makakauwi pa kaya tayo? Makakabalik pa kaya tayo? Baka mamaya, hindi natin makaahon. Sabi ko, kaya pa yan. No, kaya pa yan. Kung sakaling maubusan tayo ng gasolina dyan, o kung di wala tayong magawa, itulak natin pababa, paakyat. Diba? Okay, so ayan po, nanay, palakas po kayo ha. Pray lang po. No, swerte pa rin po kayo sa sinapit nyo po, nanay, kasi nandiyan si tatay at mga anak nyo, hindi kayo pinabayaan. No, lalo na ngayon na napuntahan namin kayo, baka may awa ang Panginoong Diyos, mayroon pang mga sponsors na magbigay sa atin at yun ang ipag-pray po natin ha. Okay. So ayan, Ate Melody and Kuya Aaron, Kuya Arot, napuntahan namin itong ni-refer nyo na talagang yes, tama talaga, kinakakaawa yung sitwasyon nilang mag-asawa. Sawa ng Diyos, napakalayo nito. No, pero sabi nga, i-guide tayo ng Panginoong Diyos para matunton natin ito. No, kailangan po talaga na financially, no, kailangan po talaga ng mga kabayan, kaya dasal na lang tayo, no, at makarating pa tayo muli dito. Kaya maraming salamat po muli, Ma'am Linda Stain, isa sa mga pioneer sponsor po natin na mula noon hanggang ngayon ay patuloy po sa pagmamahal at pagbibigay ng biyaya sa mga kababayan natin. Maraming salamat and God bless us all.
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.